Umalis ka nga sa paningin ko. Nayayamot ako makita ka. Sayang ka. Sana ipinahid na lang kita. Kadiri ka. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na nagkaroon ako ng anak na bakla. Noong binata pa ako, halos araw-araw, ganyan ang naririnig ko sa tatay ko. Tama naman kasi siya. Bakla ko. Hindi ako mahilig sa baril-barilan, sa mga kotse-kotsihan, sa basketball o suntukan. Ayaw ko niyan. Ang gusto ko, Barbie, Chinese garter, makipaglaro ng bahay-bahayan sa kaibigan ko. Ang laki kong lalaki, pero ang puso ko, napakalambot. Huwag mo na lang pakinggan ang tatay mo. Hayaan mo siya. Ang importante anak, matalino ka. Matataas yung mga grado mo. Mabait ka. Wala kang tinatapakan. Huwag kang gagaya sa ama mo na puro pag-inom lang ang alam. Hayaan mo siya. Lilipas din ang panahon. Kung ano kinasama ng tatay ko, siya namang buti ng nanay ko. Kahit kasi ganun ako, tanggap ako ng nanay ko at palagi niyang sinasabi sa akin na walang mali sa pagiging bakla. Ang importante, mabuti kang tao, may pangarap at nagsisikap sa buhay. Honor student kasi ako sa aming paaralan. Palagi akong top 1. Ginagawa ko ang makakaya ko para sa mga magulang ko. Mali, para pala kay nanay. Hindi naman kasi nakikita ng tatay ko yon. Ang nakikita niya lang sa akin, isang bakla na salot sa buhay. Kahit po sagana sa mura at sagana sa suntok, ipinagpapasa Diyos ko na lang yon. Na balang araw, kakaramahin ng tatay ko. May galit na namumuo sa akin, pero wala akong balak siyang gantihan. Basta ako, mag-aaral akong mabuti. Mabubuhay ako kung anong klase akong tao at mamahalin ko ang nanay ko. Ganoon po umiikot ang simpleng buhay ko noon, namin ng nanay ko. Ngunit isang araw po, may kumalat pong balita sa maliit naming baryo. Siya nga pala, hindi pa pala ako nagpapakilala. Tawagin niyo na lang po kong Diwata. Nangyari po ang karanasan na ito sa probinsya po ng Bataan. Hindi ko na idedetalye yung eksaktong lugar. Ayoko matakot yung mga kakilala ko diyan kung sakaling mapakinggan mo nila ito. Heto na nga. Isang araw po noon, may kumalat nga na balita na ang sabi, may gumagala daw na aswang sa lugar namin. Marami na daw na biktima. Mga hayop, manok, bibe, baboy, at may baka na raw. Marami ang natakot, marami ang nabahala. Marami na kasi talagang kwentong aswang doon sa lugar namin. Na dati raw talaga, may mga umaatake ng paisa-isang aswang. Pero ako, noong mga panahon na yan, never pa ako naka-experience ng aswang. Maski nga yung nanay ko, sabi niya, tumanda na lang daw siya, hindi pa siya nakaka-experience. Kaya ako, hindi ako naniniwala noon. Ang nasa isip ko, baka tao lang yung may sala. Noong mga panahon na yan, marami na pong magnanakaw. Marami nang tamad magtrabaho. Ang gusto nila, easy money. Kaya yan, gumagawa ng mga illegal. Kagaya ng sabi ko, marami po yung mga naalarma. Kaya ang mga opisyal ng barangay, gumawa po ng aksyon. Hinanap po nila yung may sala sa mga insidente. Kung tao man ito o aswang, kailangan managot. Bukod doon, yung mga kabataan sa aming lugar, pinagbawalan lumabas ng bahay. Umaga, tanghali, hapon o gabi, pinagbawalan muna. Ang sabi-sabi kasi sa mga kwento, kapag natapos daw umatake yung aswang sa mga hayop, ang isusunod nito ay mga kabataan. Kaya halos lahat ng kalsada doon sa baryo namin, hindi mo makikitaan ng kabataan. Kahit nga mga matatanda, natatakot na rin noon. Pero ako, kami na mga kaibigan kong mga dalaga na, kailangan namin pumasok sa eskwela. 4th year high school na kasi ako noon. Graduating na, kaya obligado, kailangan pumasok ng maaga at umuwi po ng gabi. Honor student kasi ako,
Maraming ginagawa sa eskwela. Mga paperworks, yung club na nasalihan ko at kung ano-ano pa. Tsaka syempre, kailangan ko din sumipsip sa mga teacher ko, pati sa principal namin. Magaling din kasi talaga yung kalaban ko sa valedictorian. Mahirap nang maungusan. Kailangan ko kasi talaga yung valedictorian para makakuha ng magandang scholarship kapag nag-college na ako. Sigurado kasi, hindi naman ako susuportahan ng tatay ko. Nanay ko lang naman yung sumusuporta sa akin sa lahat ng bagay, lalo na po sa pinansyal. Ang tatay ko kasi, kahit may sariling trabaho yan, sarili lang niya ang binubuhay niya. Kaya ang nanay ko, kahit pagod na pagod, nagtatrabaho pa rin po. Tagalinis, labandera, at kung ano-ano pa. Siya ay bumubuhay sa aming dalawa na dapat sana sa tatay ko. Isang gabi po, siguro mga 8:00 na po ng gabi. Natapos yung gawain ko sa may library. Inutusan kasi ako ng isa sa mga teacher doon na tulungan siya. Nang uwian na po, naghiwalay na kami ng teacher kong yon. At ako, mag-isang umuwi sa amin. May kalayuan po yung school namin papunta sa bahay namin. Siguro, mga 30 minutes to 45 minutes po na lakaran. Pwede ka naman mag-tricycle. Kaso gagastos ka pa ba? Kailangan ko nga ng pera noon. Kaya araw-araw po, nilalakad ko talaga yon. Papasok, tsaka pauwi. Malas-malas na lang kapag umuulan. Wala kang magagawa. Pero swerte, noong gabing yon, maganda po ang panahon. Hindi naman kainitan, sakto lang yung hangin. Maganda rin po ang sinag ng buwan. Ngunit sa gitna ng paglalakad ko, ewan ko pero bigla ko nakaramdam ng kaba. Sa mga sandaling yun, narealize ko na oo nga pala no, may kwento nga pala na may gumagalang aswang sa lugar namin. Alam kong hindi pa naman napapatunayan yun, pero napaisip ako, what if makasalubong ako ng isang aswang? Anong gagawin ko? Lalabanan ko ba siya? Aatakihin niya ba ako? Kakainin niya ba ako? My God, ayoko masira ang festla ko lalo na malapit na ang graduation noon. Baka mamaya nag-i-speech ako. Marami akong sugat sa muka. My God, yun po yung mga naiisip ko. Pasensya na po sa kalandian ha. Anyways, nagpatuloy pa rin po ako sa paglalakad. Sa kaliwang bahagi ko po, puro po palayan. At sa kanang bahagi ko naman, puro po kapunuan. Nang maya-maya, doon po sa may kanan ko, bigla ko nakarinig ng sigaw. Isang sigaw ng lalaki. Maikli lang po ito. Alam yung parang nagulat na biglang pinigilan. Ganoon na ganoon. Nanlaki yung mga mata ko. Iniisip ko pa rin kasi yung aswang noon. Bigla kang makakadinig ng sigaw. Diyos ko po Lord. Ang una kong inisip ay tumakbo. Pero bigla ko namang naisip yung pangaral ng nanay ko. Na kung sakaling may pagkakataon para tumulong sa kahit na anong paraan, wag kong sasayangin. Ang tumatakbo kasi sa isip ko noon, what if may aswang nga tapos may binibiktima siyang lalaki? Kailangan ko siyang tulungan. Hindi ko alam kung paano lalabanan yung aswang. Pero bahala na ako. Kaya ang ending, dahan-dahan at nanginginig ako naglakad papunta doon sa may kakahuyan. Hinahanap ko kung saan ang galing mo sigaw. Pero wala pa rin akong naririnig. Sa patuloy kong pagpasok sa gitna ng kagubatan, nagtaka ko. Iba na kasi ang naririnig ko. May hinang mga tawa. May hinang halakhakan. Parang may mga lalaking nagkakasiyahan doon. Maya-maya, may ilog akong nakita. At doon sa ilog, nakakita po ako ng dalawang lalaking hubot-hubad na magkaakap. Tangina. Tangina talaga. Tangina. Sorry po sa mga words ha. Pero yun po talaga yung mga nasabi ko sa mga sandaling yun. Pero pasigaw po ha. Yung nakita ko kasi ay si Mang Pedro. Kumpare po ng tatay ko, ninong ko. At yung isang lalaki naman po ay tatay ko.
O di ba? Tangina talaga. Nang maaktuhan ko sila, nagyayapusan, nag-aakapan at kung ano-ano pa. Napalingon nga silang dalawa sa akin. Gulat na gulat din sila. Anong ginagawa mo rito, Daniel? Sandali, magpapaliwanag ako. Tumakbo ko na mabilis palabas ang kagubatang yon. Umiiyak ako, pero tumatawa rin. Sa wakas, naintindihan ko na rin kung bakit galit sa akin ang tatay ko. Yun pala, isa rin siyang katulad ko. Mas malala pa nga. Pag uwi ko sa bahay, inakap ko ang nanay ko. Takantaka nga siya sa akin. Ano raw bang nakain ko at bakit ang lambing-lambing ko? Bakit daw parang ang sesi ako? Ano bang nakain mo, Daniel? Para namang ang ganda-ganda ng mood mo. Naku, Nay. Ang ganda po ng ibabalita ko sa inyo. Ako po yung magiging top 1. Valedictorian po. Sigurado, makakakuha ko ng magandang scholarship, Nay. Hindi ko sinabi sa nanay ko ang totoo. Ayoko masaktan siya. Maigi pa nga sana kung nang babae na lang si tatay. Yun pala, nalalalaki pala ito. Doon pa sa kumpare niya. Sa mga sandaling yun, tuwang-tuwa ako. Hindi ko malaman ang dahilan pero ang siya-siya ko nun. Hanggang sa nakatulog na lang po ako. Kinabukasan po, may balita po ulit na kumalat sa lugar namin. Ang sabi ng mga barangay tanod, may aswang araw talaga sa lugar namin. Naaktuhan daw nila. Kinakain daw nito yung mga alagang baboy ng isa sa mga residente namin. Sinubukan daw nilang hulihin at labanan. Subalit, hindi po nila nakaya. Akala kasi nila nung una, isa lang ito. Pero, dalawa pala sila. Nasugatan pa nga yung 3 tanod. Grabe yung mga kalmot sa katawan nila. Nakita namin ng nanay ko yon. At sa pagkakataon na yon, mas nabahala po ang mga tao sa amin. Kami ni nanay na hindi po naniniwala sa mga aswang. Naniwala na po. Hindi na nga rin ako nagpapagabi noon. At kapag inaabot naman ako ng gabi, sumasakay na ako ng tricycle. Mahirap na. Sa mga nagdaang pa pong araw, sa hindi rin po naming malamang dahilan, hindi na po umuwi sa amin si tatay. Hindi naman namin siya hinahanap ng nanay ko. Wala naman kaming pakialam na sa kanya. At kasabay nga rin po ng hindi niya pag-uwi, yung hindi rin pag-uwi ni Mang Pedro, yung kumpare niya. Marami tuloy kumalat na chismis. Ang hinala ng iba, na biktima na raw yung magkumpare ng aswang. Siguro itinapo na lang sa kung saan yung bangkay o di naman kaya pinaagos sa ilog. Ngunit ang sabi naman ng iba, baka sila yung aswang. Baka sila yung dalawang nakita ng mga tanod. Marami pang ibang kwento, marami pang hinala ang mga tao. Pero ako, iba ang iniisip ko sa kanila. Marahil sa sobrang hiya ng mga hinamungkal, hindi na sila bumalik pa ng baryo namin. Dahil ang akala nila, pinagkalat ko na ang lihim nila. Akala mo mga basagolerong lasinggero. Yun pala, berde rin pala ang dugo nila. Buwisit siya. Sa paglipas pa po ng mga araw noon, sa awa po ng Panginoon, hindi na po nasundan yung mga pag-atake. Unti-unti na pong nawala ang takot ng mga residente. Bumalik na po ang buhay naming lahat. Ako, nakagraduate po ko ng valedictorian noon. Nagkaroon ng magandang scholarship. Nakapagtapos ng pag-aaral. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nakapagnegosyo. At ngayon, may sarili na pong pamilya. Tama po kayo. Nagkaroon kasi ako ng partner, babae. Tinanggap niya ako kahit malandi ako. Tama po kayo. Bakla ko. Pero tatay ako. Sa katunayan, 6 nga ngayon yung anak ko. Na lahat, may respeto sa akin, pinagmamalaki ako, at mahal na mahal ako. Hindi tulad ng ama ko dati, na walang kwenta, basura. Buhay pa po ang nanay ko ngayon. Nandoon po sila sa bahay namin,
kasama ng mga anak namin. Habang sinusulat ko kasi to, out of the country kami ng misis ko. May inaasikaso lang sa mga negosyo. Yung tatay ko naman po, mula po nung insidenteng yun, wala na kaming balita sa kanya. At sa totoo lang, wala na rin kaming pakialam. Matagal na. Ngunit ako, may pagkakataon pa rin na napapaisip. Pwede rin kasi. Palagay nyo, sila kaya ni Mang Pedro yung aswang na umaatake dati sa amin? May chance, diba? O diba, mga bruha, mga baklang aswang? Anyways, bahala sila. Dito na siguro, Sir Paul. Sana, nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po. Taray naman ang kwento natin. Hindi ko nahulaan yung plot twist Minsan kasi guys, may mga kwento tayo na, alam mo yun, hindi man cliche pero alam mo na yung maaaring pwedeng ending or whatsoever. Pero ito, never kong na-imagine yung plot twist. Ang galing, ang ganda. Napaka-inspiring at the same time creepy at nakakatawa ng kwento niya. Weird no? Weird shit. Anyway, shoutout tayo guys. Comment nyo below sa ibaba kung ano yung naging thoughts nyo sa kwento natin ngayon. Hi kay Miss Dimple Sumi. Kay user, sabi niya, wow, ito na naman, nag-aabang talaga ako ng bagong upload ni Sir Paul. Salamat lagi po ako nakikinig at ang baby ko sa tummy ko. Hi sa baby mo. Catherine Ferrer, Imelda Reyes, Rod Skint Bantiling, King Temperance, Ernesto Acosta, Lizelle Blas Labitigan. Shoutout po kay Kuya John Mark. Happy birthday sa'yo bukas. O happy birthday kay John Mark. O papansit kanton ka naman dyan. Juvie Gagarin. Kakatapos ko lang makinig sa kabila. Malungkot na nga ako, naubusan na ako ng pakinggan. Buti na check ko, meron ulit, sumigla ulit ako. Salamat po. Gengski Vlog, Carmelita Mabanag, Arlene Aspan, Vanessa Talavera, shoutout daw kay Jovan Talavera from Kapas Tarlac. OG Parayaw, hi sa lahat ng aswang. Hindi talaga lahat ng aswang ay masama, may mabubuti at pwedeng maging kaibigan ng normal na tao. Totoo yan. Bakit tatba ng tao masama ay mabuti? Ganun din naman sa mga aswang, syempre may mga mabubuti, may mga mababait. But sa tao nga, mas marami pa sigurong mas masasama kaysa sa mas mabubuti, di ba? Lizelle Blas Tabitigan, hindi naman yata talaga lahat ng aswang ay masama, lalo na pa kung magiging kaibigan mo pa, basta wag lang gagawa ng di maganda. Always listening, Sir Paul. Riyadh KSA, siyang tunay. Marcia Dalminio, Aya Shadad, Cray, Rica Peralta, Rowena Valledo, Leo Oliverio. Salamat sa shoutout, Sir Paul. Ingatan ka nawa ng Ama para lagi ka magbibigay sa amin ng mga nice stories. Sobrang nakaka-help sa aming mga OFW. God bless you. Salamat po. Luto ni Red Rosal, Mary Asilar. Hello, Sir Paul. I'm present listening dito sa London. Wow, shala naman yan. Thank you so much. Have a nice, lovely day. Ritz Bermales, Jajakil Go to Hell. Ang bait naman ni Dado kahit aswang siya. Jenny Tubay, pa-shoutout po, Sir Paul. Since 2021 pa ako nakikinig ng mga kwento mo. Hindi lang nakakapag-comment, auto-download kasi sarap sa tenga pampatulog. Hehe, good luck, Sir Paul, and God bless. Salamat po. Ma'am Jenny Tubay. Rain Ash Phoenix, mas masahol pa sa aswang ang mga buwang na yun. Buti nga sa kanila. Sabi ni Ma'am Rain Ash Phoenix. Grace Anredondo, sabi niya, wow, may bago na naman, nakakainis yung kasamahan niya. Gigel, buti nga
buti nga doon sa mga kay Mang Isko, mga salbahe sila, nakakagigil. Sheila May Vista, Lynn Valiente, hello Sir Paul, mayong gabi, pa-shoutout lang ko diri sa Mandurriao, Iloilo. Ay gid, ay shoutout sa iyo ay God bless ba. User, sayang wala po yung name mo. Jario, shoutout po. Jimmy Lee Fortes, Nika Kiambao, silent listener mo ako, di lang ako nagko-comment o shoutout po. Dinslam, mabuti ngayon sa kawatan na grupo ni Isko. Bagay lang sa kanila yon. Nang mawala na ang salot, mabuti na lang may aswang kung hindi, nag-aasik pa rin sila ng nag-game. Mira Angeline Maulyon, shoutout po from Bungabon, Nueva Ecija. Rhea Victoria, happy listening po. Sherlyn Nacorda, hello idol, pa-shoutout po. Sa Patok ang Nacorda family. Shoutout po sa Nacorda family ng Patok. Lucy Pearl Zone. Lucy Pearl Zone. Yun, visit daw sila. Jelly sa Tindugan, Rowena Lansala, and last po sa shoutout natin sa araw na ito. Shoutout po sa next story, Sir Paul. Lagi ko po kayo pinakikinggan, sabi ni Reyna Lee Kawasa. Alright? Yun lang po muna ang shoutout at kwento natin sa araw na ito. Sana po nagustuhan nyo. Salamat sa walang sawang pakikinig at pag-support sa ating mga channel. Ang Creepy Macpanset at ang Dear Sir Paul. Hanggang sa mga muli pong kwento, maraming salamat po.